Pinawi ng Department of National Defense ang pangamba ng ilan na maaaring malagay sa alanganin ang seguridad ng Pilipinas bunsod ng nangyayaring tensyon ngayon sa Middle East dahil sa mga alyansa ng bansa. Muli nitong iginit na walang direktang military threat sa Pilipinas ang nangyayaring sigalot. Narito ang balita. Kasunod ng lumalalang conflict ngayon sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran, suportado ni Pangulong Bongbong Marcos ang panawagang tigil putukan sa Middle East. Kahapon rin ang pulungin ng Pangulo ang kanyang mga gabinete para tugunan ang mga posibleng epekto ng sigalot sa Pilipinas, lalo na sa mga OFWs na maiipit sa tensyon. Samantala, sinabi naman ni Department of National Defense, Secretary Gibo Teodoro na walang basihan ng mga pangambang malalagay sa alanganin ang seguridad ng Pilipinas bunsod na nagaganap na tensyon. Sabi ni Teodoro, ang mga alyansa ng Pilipinas gaya ng US ay nakalaan para sa defensive at deterrent purposes lamang. Gate ng kalihim, hindi raw maihahambing ang sitwasyon ngayon sa Middle East dito sa Pilipinas. Sa halip, mas lalo pang pagtibayin ang bilateral at multilateral alliances para palakasin ang defensive posture ng bansa. Kung paano sila may repatriate, tulong-tulong to sa lalong madaling panahon. Ngayon, uulitin ko ang ating mga alyansa na marami pang mangyayari ay para sa defensive purposes lamang at for deterrent purposes na matagal na dapat ginawa. Una nang sinabi ng Armed Forces of the Philippines na walang direktang banta sa Pilipinas ang nangyayaring sigalot sa gitnang silangan. Dagdag pa niya, nakatutok ang DND sa pakikipagtulungan sa DFA at DMW para sa ligtas na repatriation ng mga OFW na apektado ng sigalot. Ang Philippine Coast Guard naman nakahanda na raw sa posibleng magiging direkta o direktiba ng Pangulo sakaling magkaroon ng mass repatriation mula sa Gulf Nation. Sa ngayon, gumagawa na rin ng hakbang ang pamahalaan para mailikas ng ligtas ang mga Pinoy na naipit. Para sa Euro TV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.